Si Sibilin, ikaw mauna. Wala na. Yung pinakamalaki ang saunahan. Yeah. Okay. Okay, very good. Maricel, dito ka sa pangalawa. Yan, okay na yan. Okay na yan. Teka muna. Hindi, balik kayo. Yung malaki sa Yan. Okay, ito nangyari. Malikit. Yung camera sa akin. Okay. Nang lingkaran Diyos ang tao, 1 plus 1 equals 3. Amen. Tinuruan tayo ng pulingkod, 1 plus 1 equals 3. Bakit? Of course, kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. Bakit nga 3? Dahil kasama si Lord. Kasama natin ang Diyos. Pag alam niyo mga kapatid, sa Genesis, tinuturo na ng Diyos yung 1 plus 1 equals 3. Paano yun? Kumuha ang Diyos sa putik. 1 Amen. plus breath of God 2. equals 2. 3. 3. Bakit? Ayon sa salita ng Diyos, linikatay niya ayon sa kanyang wangis. Amen. So what happened? Nang linikatan ng Diyos, sabi niya, hiningahan niya yung putik. Tapos, naging living soul. Soul translation, naging living soul tayo. Buhay na kaluluwa. Kaya katabi mo, kaluluwa yan. Buhay. Amen, amen. Ikaw, ang kaluluwa, buhay. Kala natin pag kaluluwa. Luz, take ito. 3, 1 plus 1 equals 3. Bakit? Nang maglilikha ng Diyos ang tao, 3, spirit, soul, and body. Gets? Amen. Meron ang spirito, hininga ng Diyos. Amen. Meron ang kaluluwa. Amen. At may katawan ka. Amen. Now, 1 plus 1 equals 3. Triune God, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Character of God, spirit, soul, and body. Amen. Kung titingnan mo, diretsuhan, ilan to? Isa lang? Diretso. Huwag mo makasabot. Pag tinignan mo ng diretso, camera yan. Tinignan mo ng diretso, ilan sila? Isa. Isa lang kasi hindi mo nakikita. Ikaw, hindi nakikita sa'yo yung spirit at kaluluwa. Ang nakikita sa'yo, yung katawan. Pero you're composed of 3. 1 plus 1 equals 3. I-dissect natin ang tao. Sister, doon ka. Ayan. Ikaw naman dito, ikaw naman dito forward. Yan. Adjust sa konti. Parang madama. Ay, patuloy naman ito sa balikan. Balikan. Yan. Let's say, dissect natin. Spirit, soul, and body. Gets? Gets. Now, nang linikhan niyo sa tao in perfect harmony kasi the spirit. Hindi ka kinakain ng leon. Amen. Mababait ng leon nun because we go in the harmony with the Holy Spirit and with the will of God. Amen. Walang bagyo noon, walang tsunami, walang pandemya. Nasa paradise ang tao. May nangyari. Alam niyo na. Alam niyo na. Eva at Adan. Eva at Adan. Alam niyo na. Nagkasala si Eva at si Adan. Nang magkasala si Eva at si Adan, na-separate tayo sa Diyos. Sister, bukan na. Take this. Salamat. Siya lang Ano isa. nangyari? Yung hiruwa, naging hininga na lang. Walang tinig na naririnig ang tao. Ang tao ngayon ay nabubuhay sa kaluluwa at laman. Kaluluwa, emotion. Yung spirito kanina rito, yung dapat na nagbibigay sa atin ng pangunawa. Na magkasala ang tao, wala na siyang maintindihan. Nabuang na. Nabuang ng tao. Hindi niya na maintindihan kasi bakit nangyayari ito, bakit ganito. Hindi, walang explanation. Spirit, sana, maganda yung harmony, naintindihan niya kung bakit. But then, nagkasala ang tao. So, nabuhay ang tao sa kaluluwa at laman. Yung kaluluwa, ikaw may kaluluwa. Ibig sabihin, yung kaluluwa yan, yan ang nagbibigay sa inyo emosyon. Damdamin. Yung kaluluwa yung nagagalit. Nainis, nairita, natutuwa, nagsasaya. Yun yung kaluluwa. Ang aso ba may kaluluwa? Meron. Meron, kasi nagagalit. Amen. Ang kulang sa kanila, yung spirito. Amen, amen. Ang meron sila instinct. Kapag piling na mawiwiwi siya, pupunta sa no? Kaya lang, kuminsan ng tao, Ganun din. kumikilos parang Aso. ito yun. Now, your emotions, your feelings, kuminsan kapatid, mas nakikinig tayo sa feelings natin kaysa doon sa binigay sa atin ng Diyos. Kaya lang nagkasala tayo ng tao, kaya puro tayo feelings.
Pag feeling ng kaluluwa, feeling ko nagugutom ako. Anong gagawin ng katawan? Kakain. Kaya nagkagawa siya. Kasi feeling ko nagugutom ako. Feeling mo, okay. Feeling mo, inaantok ka. Pag feeling mo, inaantok ka, anong gagawin mo? Matulog. Hihikab muna. Hikab. Ano, feeling ko inaantok ako. Hindi, hihikab ka muna. That's what you feel. Kaluluwa, yung kaluluwa, emosyon, kaluluwa. Nainis ako kay Brother Jeffrey. Pag nainis yung kaluluwa kay Brother Jeffrey, anong gagawin niya? Pag dumaan to sa amin, papatirin ko to. Tinuturuan niya yung katawan para patirin. Oh, tama. Because of the emotion. May ganito, halimbawa, yung emosyon mo, ako lalaki. Feeling ko lalaki, feeling ko babae ako. Feeling mo lang yun. Di ba? Feeling ko babae ako. Anong gagawin? Utusan ko yung katawan. So, dahil feeling ko babae ako, kumilos kang babae. Feeling mo lang yun. Amen. Confused dahil sa ating nararamdaman. Amen. Kumisan, feeling ko soulmate tayo. Soulmate tayo. Hindi kinakailangan magpakasal. Magsama na tayo. Soulmate tayo. Yun ang problema. Dahil gumanan yung damdamin, mali ang desisyon mo dahil sa iyong damdamin. Gets? Gets. Kaya the more na ginagamit mo ang emosyon mo, mali ang desisyon mo. Gets? Gets. Now, tumanggap ka ng Holy Spirit, tinanggap mo si Kristo, umating ka na CLSS. Dumating si Kristo, ang sabi sa Ezekiel, bibigyan ko sila ng bagong espiritu. Wow, yung Holy Spirit, dumating. Sabi ng kaluluwa, tinatamad akong pumunta ng Saturday. Hindi na lang pumunta, sabi ng katawan, oo, matulog na lang tayo. But, dahil nasa yung Holy Spirit, nasasabi ng Holy Spirit, magbihis ka, kumanta ka, pumunta ka ng psycho. Ibig sabihin, inutusan ng Holy Spirit, yung kaluluwa naman, ay oo nga, may gawain psycho. Magbibihis ka ngayon, susunod katawan. Ngayon, believe it or not kapatid, kaya ka nandito, hindi dahil sa emosyon na naramdaman mo, kaya ka nandito hindi dahil sa masaya ka, nandito ka dahil dinala ka ng Holy Spirit. Amen! Hindi dahil sa happy ka. No, you came here because the Holy Spirit led you to come here. Amen! Now, yung kaluluwa, pag sabi ng kaluluwa, ang sakit ng tiyan ko, kakamatawa, may bukol. May bukol. May sasabihin ng kaluluwa, oo nga, masakit. Pero sabi ng Holy Spirit, wala kang sakit. Amen! Ano ba pakinggan ng kaluluwa? Sasabihin ng kaluluwa, wala akong sakit. Hindi niya napapakiramdaman yung nararamdaman niya. Sasabihin ng katawan, oo nga, wala akong sakit. Amen! That's what happens when you are one with God. Amen! Yung fear, yung takot, emosyon yun. We can overcome fear by the power of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Hindi ko alam kung babalik ako next week or what. Okay. Makamuhi na ako. Okay. Kapag ang isang tao binuwi ng Lord, uwi na. Natulog na. Ganito. Sige. Pag natulog ang tao, sinundo na ng insurance. Sinundo ng insurance. Si Peter, insurance. Now, anong mangyayari doon sa katawan? Hello? Anong mangyayari sa katawan? Lalaki sa baon. Sa lupa. Ay, agoy. Mula sa lupa, babalik. Sa lupa. Yung spirito, saan babalik? Kay Lord. Kay Lord. Galing sa Kanya eh. May iwan yung kaluluwa. Saan pupunta yung kaluluwa ngayon? Sa ano? Sa... Ganito yan. Let me explain. Pareho na ito. Now, ang tao, kung inialay mo sarili mo, kaluluwa mo, kailangan iligtas yung kaluluwa eh. Yung talagang habol ng Diyos, yung kaluluwa mo. Yung Holy Spirit, once naligtas siya, pag dumating ang panahon at matutulog na, isasama niya sa paradise. Kasi yun sa lupa yan.
nakilala si Lord. Pero nakilala mo si Lord, pero yung kaluluwa may tanim na galit, pinanakit po. Babalik yung Espiritu sa langit, naiwan yung kaluluwa. Kinakailangan dumaan sa proseso ng pagpupurga. Purgatore. Kailangan linisin. Kasi walang masama o madumi na pwedeng pumasok. Kaya kung matutulog ka, siguraduhin mo, walang hinanakit ang puso mo. Amen. Para kung natulog ka, ano man mangyari, diretso ka sa paraiso. Amen. Yeah. Ganyan. Hallelujah.